those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. So nakita natin si Jesus healer. Wala ni isang may sakit na hindi niya heal. Tama? So wala ni isang may sakit dito na hindi niya heal today. Amen? Amen. Kahit anong diferensya mo, may karapatan ka bilang anak ng Diyos na ma-heal. Dahil yan ang ginawa na ni Jesus for you. Dapat yan tatanggapin mo. Yung mind na to, dapat i-renew mo to sa salita ng Diyos. Amen? Most assuredly, I say to you, he who believes in me, sabi ni Jesus, the works that I do, he will do also. And greater works than this he will do because I go to my Father. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, makakapag-perform tayo ng greater works than Jesus? Eh si Jesus, Diyos? Totoo po ba yan? Bakit niya sinabing ngayon, sa panahon natin, hihigitan pa natin ang trabaho o ang ginawang works ni Jesus? Pastor? Because it's the word of the Holy Spirit. Amen! It is the word of the Holy Spirit! It is not true! Si Jesus, dito lang siya pupunta from one synagogue to another. Yun lang ang pwede niyang magawa. Like for example, sa TV, makita mo, manunood lang, gumagaling yung mga tao. Sa program namin, manunood lang, nare-restore ang mga broken marriages. Pag sinabi kong mag-forgive, biglang nagpo-forgive sila. So napakaraming power yan. Because the Holy Spirit is all over the universe. We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. Paano akong nagkaroon ng ganyan? Na biglang bumagsak ang lahat ng mga blessings sa akin. Within 3 months. 3 buwan lang yan. Kasi my mind was renewed. Tingnan po natin ang Romans 12:2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, sabi niya ganyan, do not be conformed to this world. Huwag tayong maniniwala. Huwag natin ipapattern ang buhay natin sa nangyayari dito sa mundo. Pag sinabi ng doctors na ikaw ay mamamatay within 3 months dahil na-metastasize ang cancer sa katawan mo, huwag kang maniwala dyan dahil hindi tayo yun. Sinabi natin kanina, ang lahat ng blessings nakadeposito na sa ating spirit. Diba? Nasa atin na yan. So, ang kailangan natin gawin, ma-renew ang mind para ma-appropriate natin, makuha natin, ma-convert natin itong spiritual para maging physical. Amen? So, ang paniniwala natin ay yung truth ng God's Word, which is, by the stripes of Jesus, I am healed. Amen? Okay. Tapos, sabi dito, but be transformed by the renewing of your mind. Kapag pala na-renew ang mind mo, matatransform ang buhay mo. So, yan lang ang problema natin. Kaya pala dun sa ating, kahit kanina, magpo-prosper tayo in all things and be in health, just as your soul prospers. Ang soul natin ang problema. Ang mind is really the soul. Tatlo ang parte ng isang tao. Spirit, soul, and body. Yung spirit mayaman, complete, perfect. Nandito lahat ang blessings. Sa spirito natin, nandito si Jesus, nandito Holy Spirit. And with the Holy Spirit comes the power. Nandito si God the Father. Spirit natin is so perfect. Nandyan lahat yan, ang blessings. But ang problema is the soul. Itong mind na to, hindi naniniwala. Kaya, kung hindi maniwala kayo sa prayer na the Word of God is alive, it's full of power, it's sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing line between the spirit and the soul. Kasi hindi mo makukuha yung blessing kung itong may sinasabing dividing wall na to between the spirit and the soul ay hindi mabubutas. Amen. Kasi ang Holy Spirit hindi marirelease yung blessing dito sa'yo kung hindi yan mabubutas. Amen. So kailangan ma-renew ang mind that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So pag ikaw pala na-renew ang mind, matatransform ang buhay mo, lahat ng kailangan mo, makukuha, pati healing, pera, etc. Tapos, dahil malalaman mo ang will ni God. Pag alam mo ang will ni God, for example, sinabi ni God sa'yo, magninegosyo ka, tapos iko-connect ka niya sa tamang tao, tapos iko-connect ka niya dito sa magbibigay ng pondo sa'yo. Kasi yan ang will ni God. That's why it is supernatural. It is not natural. Amen? Amen. Okay. So, ngayon, itong 1 Peter 1:3, it confirms kung ano sinasabi sa Romans 12:2. Therefore, gird up the loins of your mind. Sabi, anong ibig sabihin yan? Kasi noong panahon na unang matagal na pong English word yan, pero hindi na halos ginagamit ngayon. Dating panahon, pag makikipaglaban ng sundalo, itatighten yung belt.
yun ay signal na siya ay nakahanda na makipaglaban dito sa kanyang kalaban. So meron tayong kalaban. Sa sinasabi dito, be sober. Yan, be vigilant because your adversary, the devil, walks around like a roaring lion. May kalaban tayo. Ito ay nananakot. Para daw siyang gaganyan siya. Nananakot siya. Pag ikaw ay natakot ka sa sakit, natakot ka dito, wala kang pera, naniningil na yung bangko, ririmatay ng bangko, ang property mo, ikaw ay natakot, wala ka ng pag-asa. Hindi tayo pwedeng matakot. Ang takot na sinasabi ko, hindi yung magkaroon ka ng emotion na takot. Lahat tayo nagkakaroon yan. Ang tinitingnan ni Lord na takot ay anong gagawin mo after. Ikaw ba ay magpukulong sa dwelling place at magdadasal? Magmamagnify ka, you shout to the Lord? Or ikaw ay matatakot, magmumukmuk, at magpupunta ka kung kani-kaninong bangko, kani-kaninong kaibigan mo para mangutang ng pera. Yan ba ay will ni Lord sa'yo? Baon ka na nga sa utang, manguutang ka pa? No! Kaya tinitingnan ni Lord, ano ang reaction mo pag ikaw ay may fear? Amen. So ngayon, resist Him steadfast in the faith. Ayan na naman yung faith. Kailangan naniniwala tayo sa salita ng Diyos. May sakit ka, by the stripes of Jesus, I am healed. Wala akong pakialam. Kung sabi ng doctor, lumaki yung bukol ko, naging 4th stage na, from 3rd stage, wala akong pakialam. Kung talagang sobrang pain, wala akong pakialam. Because it is guaranteed. The Word of God is guaranteed. Gagaling ka. Gagaling ka, di ba? Wait patiently on the Lord. Nakalagay dyan, di ba? Wait, siguradong gagaling ka. Kaya ka hindi gumagaling kasi natatakot ka. Yan. Pag natatakot ka, si Satanas ang nakikinig sa'yo, papadala niya lahat ng kanyang mga demonyo, mga spirits of fear, spirits of worry, spirits of lying, spirits of sickness and disease, spirits of death, papadala niya lahat sa'yo. Kasi alam niya, biktima ka na. Pwedeng-pwede ka na niyang kunin. Amen? Okay. Sabi niya, rest your hope fully upon the grace that's to be brought to you. Tingnan niyo, ngayong araw na to, itong grace na to, it will be brought to you. Itong grace? Lahat ng blessings na pinangako ng Panginoon sa atin. Ano ba talaga yung pinaka number 1 na hinahangad mo? For example, healing, pera, etc. Mamaya mag-altar call, yun ang hihingin mo sa God. Ang grace niya ay pupunta sa iyo. Amen? Tapos sabi niya, pero ang tanong dyan, grace will be brought to you. Tama, nakita niyo yun, di ba? So, how will this grace be brought to you? Ayan, 500 pesos. Ha? How will this? By faith. Ayan, nandiyan ang sagot. 700 pesos. How will this grace be brought to you? Sa favor of God. Hindi pa. Sino gusto? Yan, hindi po mata word of God? Hindi pa? Yes, Pastor? Nako, hindi pa po. Amen? The revelation of Jesus Christ. Sino sumagot nun? The revelation. Tama, 700 pesos may sumagot. Ayan o, at the revelation, the grace that is to be brought to you, at the revelation of Jesus Christ. Naku, kailangan pala ma-reveal kung sino si Jesus Christ. Yan po ang pinrich ko yan sa Palawan. Pinrich ko yan dito sa Binangon ng Rizal. At grabe ang supernatural power ng Holy Spirit. Kasi na-reveal kung sino si Jesus. So, naka-ready ba kayong i-reveal ng Holy Spirit sa atin kung sino si Jesus? Okay. Yan. Yan, revelation. Sabi niya sa Luke 4:40, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. So, nakita natin si Jesus healer. Wala ni isang may sakit na hindi niya heal. Tama? So, wala ni isang may sakit dito na hindi niya heal today. Amen? Amen. Luke 4:41, and demons also came out of many, crying out and saying, you are the Christ, the Son of God, and he rebuking them did not allow them to speak, for they knew that he was the Christ. So even pala mga demonyo, alam nila na si Jesus is Christ. Meaning, siya ay Messiah, meaning, siya ay lahat-lahat, nagpapagaling siya, provide siya lahat ng kailangan natin sa ating buhay. Amen?
Luke 9:16, then he took the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke them and gave them to the disciples to set before the multitude. Ang sinasabi ko po rito, kung kanina nakita natin, pinagaling ang mga may sakit, dito pa nakita natin, pinayaman niya yung mga tao. Bakit? Sipin nyo, nag-multiply. May 20,000 people doon, 5,000 na lalaki, plus yung mga bata, mga asawa nila. Tapos, merong isang bata doon na may daladalang 5 loaves at saka 2 fish. Base po sa research ko dito, yung mga batang may mga daladalang ganyan during Jesus meetings, ay nagbebenta sila. At itong batang ito ay may binibentang 5 loaves. Pagkatapos dahil ito inalay niya, ang bumalik sa kanya ay 12 baskets. From 5 to naging 120 loaves. So multiplication. Hindi naman po yan. Pati yung kay Simon, for example. And Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let the net. So si Peter hindi naniniwala na makakahuli siya ng isda. Kasi nag-try na siya last night, walang nahuli. All of a sudden, sabi ni Jesus, ibaba mo yung net, i-cast down mo yung net. Anong nangyari? Alam niyo po yung story. Di ba? Alam niyo yung story? Anong nangyari? Sige nga, alitin ko, dadalhin doon. Anong nangyari? 500 pesos. Anong nangyari? Pwede bang habaan? O sige, gagawin ko 1,000 pesos. Habaan yung story. Amen? Sino bang Dumami isda. Ha? Dumami isda. O tapos dumami isda. Gaano karami yung isda? Malapit ng lumubog. Ha? Gaano karami isda? Ha? Malapit ng lumubog. Ay, sino bang magtatas ng ayun, ayun? Napuno po yung napuno yung bangka. Ilang bangka yan? Isa? 3. 3? Naku, sumobra! Sumobra! Naku, di ba nabibigyan natin ng 200? Kasi, bibigyan natin 200 kasi, nakasagot na. So sorry, pag nakasagot na, hindi na pwedeng sumagot. Papaguhin yung sagot, ha? So, bibigyan lang natin ng 200, pero sinagot niya, tuloy, walang nako. 1,000 ba yung kanina na? Sorry, sa susunod na question na lang yung 1,000, ha? Okay, so, susunod. So, 2 bangka. Isipin nyo, last night, walang nahuli. All of a sudden, 2 bangka. Hindi, magkano kaya yun? Tinignan mo nga ang size ng mga bangka noong panahon na yun. Married by the hundreds of thousands of pesos ang isang bangkang isda. Ganyan ang supernatural. Amen? Okay. So, sa Luke 5, ayan, Luke 5:7, ayan, 2 both the boats so that they began to sink. Halos lumubog yung mga bangka sa daming isda. Bakit? Kasi, nung inutos ni Jesus, ibaba ang net, nagunahan ang mga isda. Bakit inutusan ni Jesus na ang mga isda ay pumunta dyan? Yun lang ang explanation dyan. Bakit mag-uunahan yung mga isda? To the point na halos lumubog sila, di ba? Ganyan kung gumawa ng signs and wonders ang Holy Spirit. Amen. So, Luke 8:19, but the whole multitude sought to touch Jesus, for power went out from him and healed them all. Meron bang hindi na-heal? May hindi ba na-heal? Wala, kasi nakalagay dito, heal them all. Amen? So Matthew 15:30, then the great multitudes came to him, having with them the lame, the blind, the maimed, and many others, and they lay down at Jesus' feet, and he healed them. So lahat, may bulag, may pipi, may kahit anong diferensya. Kahit anong diferensya mo, may karapatan ka bilang anak ng Diyos na mahil. Dahil yan ang ginawa na ni Jesus for you. Dapat yan tatanggapin mo. Yan dapat, yung mind na to, dapat i-renew mo to sa salita ng Diyos. Amen? Okay. So si Jesus had ascended to heaven. Nasa heaven si Jesus, but at the same time, nandito siya sa ating spirit, di ba? So sabi niya dito, He has given us the authority. So yung authority na yan, which is the power, the supernatural power of the Holy Spirit, is on the inside of us. Tama? Luke 10:19, sabi niya, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. So nasaan ang power na yan? Ngayon, nasaan ang supernatural power ng Holy Spirit? 500 pesos.
nasa atin, pero you have to be more specific po. Saan? Within us. Sino sumagot? Saan? Nasa atin po. Oo, nasa iyo, pero saan? Nasaan siya? Exactly. Next. Ayun, yun yung nakapig na brother. Sa spirit po. Amen! Ang gagaling ng sumagot! 500! 500 pesos na! Hindi na nila gustong pataasin pa. So, yung power ng Holy Spirit ay nasa atin. Ha? So, isa rin, i-appropriate natin yan. I-convert natin. Itong power natin, i-appropriate natin para makita natin ang end result niyan. Sa Mark 11:23, ayan, paano gamitin ang power? Ganitong gamitin ang power. Yan o, basahin nyo. For sure I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea. Anong ibig sabihin ng mountain? Anong ibig sabihin ng mountain? 500. Bundok. Pero anong ibig sabihin ng bundok? Problema! Naku! 500 kay Pamela in Jesus' name. Naku, nanalo din. Nanalo din. Kanina pa siya nagtatalaga, nagpupursige, kaya hindi ko siya tinatawag. Pero kahit na po nakasagot na kayo before, pwede pa rin kayo sumagot. Ha? Okay. So, ang sabi niya, ang mountain ay ibig sabihin yan ay problema. Di ba? Bundok na problema. Kung ano man ang problema mo ngayon, anong gagawin mo? You speak, you say, speak. You speak to this mountain, be removed and be cast into the sea. And if you do not doubt in your heart and believe that those things that you say will be done, you will have whatever you say. Nakita nyo? So, ang power pala ay nakukuha natin sa pamamagitan ng pananalita natin. Amen? Yan ang power. Hindi yung may sakit ka, pupunta ka pa sa next Sunday ka pa pupunta kay Bishop para magdasal. No! Ikaw na! Nandiyan ang power on the inside of you. Gamitin mo na yung power. Subukan mo. Ito yung asawa ko, tagal-tagal bago natutunyan. Pero ngayon, pati mga turbulence, pati mga kung ano-anong typhoons, nire-rebuke niya at nakikita niya talagang physical manifestations. May bagyo, the strongest typhoon na darating sa Hong Kong. Talagang super, the biggest typhoon daw ever in the world. At ako'y natutulog. Pagkatapos ko mag-pray, natutulog. Sabi sa akin ng husband ko, ba't ka natutulog? Mamaya, mawala na lahat yung mga bahay natin. Sabi ko, Daddy, wala ka bang tiwala kay God? Kasi, inano ko na sinabihan ko na yung typhoon na to, be removed and be cast into the sea. Pero hindi ibig sabihin, hindi dadaan sa Hong Kong. Ibig sabihin lang nun, mapoprotektahan lahat ng aming ari-arian. Kaya nung dumating yan, ako nakita nyo, nabalitaan nyo, gumagano'n po nga yung mga buildings, di ba? Ang dami pong napinsala, ang daming namatay, pero yung mga ari-arian namin, intact. Amen. So yun ang sasabihin natin. Gagamitin natin, tingnan nyo, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, hindi ka magdududa, but believes that those things that he says will be done, he will have whatever he says. 4 na beses na says yan. Amen. So, napaka-importante. John 14:16. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Sino yung helper? Ay, nako. Ang bilis, wala pang premyo. 100 lang yun. Hihintayin muna yung premyo, okay? Okay, 200. Amen, 200. Okay. Yan, tinuturuan ko lang po ng leksyon, ha? Amen. Yung kailangan hintayin muna yung premyo. Malay mo, ha? Bigla ko sinabing 5,000. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ayan ang power. Nasa inyo na lahat ang power na yan. Sabi nga nung brother na nasa nakapik, nasa spirit natin. Tama mo, brother? Amen. So sabi niya, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ngayon, anong ibig sabihin ng witnesses? Yan. Dito, medyo mabigat ang sagot dito. Naku, nagtataas si Pamela, sasabihin ko na sana 1,000. Gagawin ko 500 muna kasi may nagtataas ka agad ng kamay. Okay. Yes? Saksi, oo. Pero ano, saksi saan? Saksi saan? Witnesses, saksi saan? Saksi saan? Saksi sa Panginoon, kulang. Yung sa power ni Lord.
Ha? Maging saksi sa power ni Lord. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng i-elaborate? Power ni Lord na ano? Anong ibig sabihin? Ang halimbawa ay may sakit tayo. Amen! Amen! Naku! 500 ba yung premyo? 500! Naku! Nakasaksi tayo dito sa mga signs and wonders na ipapakita sa atin ni Jesus through His Holy Spirit. Tama? Amen! So, kayo lahat dapat nagiging witnesses. Yung mga kapitbahay natin dyan, pupunta dito yan kapag tayo, oy, may mabalitaan kami sakit, pwede ko po bang ipag-pray si nanay o si lola. Dadami yung ating mga members sa church kung gagaling. Sabi nga sa Bible, pwedeng maging Solomon's porch, ilalatag nila sa labas ang lahat ng may sakit at dadaanan ito ni Bishop at gagaling lahat. Hindi po ba, Bishop? Amen! Yan ang purpose natin dito. Bakit? Sabi sa Acts 4:31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. They spoke the word of God with boldness. Ako po ba bold enough ako sa inyo? So in other words, nag-pray po ba kayo para sa akin bago ako nag-speak dito? Nag-pray. So in other words, isa-shake natin dito ang ating lugar. At dito makikita natin, we will all be filled with the power of the Holy Spirit pag nag-anoint ako. Amen? Okay. Tapos, John 14:12, ang sabi, most assuredly I say to you, he who believes in me, sabi ni Jesus, the works that I do, ano yung works na yan? Yung healing, yung lahat-lahat, pati resurrection ng mga patay. Sabi niya, he will do also. Sino itong he? Tayo. Amen. And greater works than this He will do because I go to my Father. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, makakapag-perform tayo ng greater works than Jesus? Si Jesus, Diyos? Totoo po ba yan? Sino po bang gusto magpaliwanag? At bibigyan ko ng 1,000 pesos. Ha? Sino gusto magpaliwanag dito? Walang gusto magtaas ng kamay. Ha? Kasi pag hindi nyo napaliwanag, kayo ang magbabayad sa akin ng 1,000 pesos. Sino gusto magtaas ng kamay? Wala? Wala? Okay, tataasan ko ngayon. Gagawin ko 1,500 pesos para ganahan. Naku! That's true. Pero parang pag sinabi natin yon, parang yung ginawa lang ni Jesus yon. Pero bakit niya sinabing ngayon, sa panahon natin, ihigitan pa natin ang trabaho o ang ginawang works ni Jesus? Pastor? Because it's the word of the Holy Spirit. Amen! It is the word of the Holy Spirit! It is the Lord! Hati-hati ko, 750. Yeah, kasi si Jesus, dito lang siya pupunta from one synagogue to another. Yun lang ang pwede niyang magawa. Well, to the power of the Holy Spirit, even sa television namin, diba? Sa television program, nangihinayang po yung mga hindi sumagot. Ayaw daw, sabi ni Pastor. So, like for example, sa TV. Sa TV, makita mo, manunood lang, gumagaling yung mga tao. Sa program namin, manunood lang, nare-restore ang mga broken marriages. Pag sinabi ko mag-forgive, biglang nagpo-forgive sila. So, napakaraming power yan. Because the Holy Spirit is all over the universe. Si Jesus was only in one place. Tama? Kahit siya Diyos, siya nagkatawang tao dito, hindi siya nag-act as God. Kaya po ganyan. Amen? Amen. Amen. So now, let us examine how Jesus' disciples performed signs and wonders. What exactly did He do to perform miracles? Ito para sa mga pastors natin, lalo-lalo na po sa mga even sa ating mga spiritual leaders, or even members na gustong makapag-perform ng signs and wonders. Amen? Okay, tingnan po natin. Acts 5:12. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. Ayan. So, in other words, may ginamit si God ng hands. Kanino hands yan? Ha? Kanino hands? Sa mga apostles. So, ngayon, dito sa present day na scenario natin, sino yung apostle? Right now, sino yung apostle ngayon? Right now, ako yung apostle, okay? Ako yung nagbe-preach ng word. Amen? Lahat tayo pwede maging apostles. Pag mag-one-on-one, pwede ka maging apostle. But right now, ako yung apostle. Okay? So, tingnan po natin. Through the hands of
the apostles, ako ngayon to, many signs and wonders were done. Okay? Dahil akong gagamitin ni Lord, maraming signs and wonders ang mangyayari among the people. Sino yung people? Kayo ang mga tao. So, naku, nakikita nyo? Nakahanda na ba kayo? Excited nyo na bang tanggapin itong mga blessings na the Holy Spirit's about to pour upon you? Ha? Kita natin, ha? Sabi niya, and they were all with one accord in Solomon's porch. So, ngayon ito yung Solomon's porch. With one accord daw sila. So, kailangan yung sinabi ko sa inyo kanina na hindi kayo pwedeng maging ikan. Kailangan iisang puso, iisang damdamin, iisang heart, iisang kaluluwa, iisang isip. Amen? So, with one accord. Ano ibig sabihin ng with one accord? In unity, in harmony, in complete agreement, with one mind, of one voice. Acts 5:16. A multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Acts 4:34. And sabi niya, nor was there anyone among them who lacked. So dito, nahil lahat ang mga may sakit, di ba? Nung ang pinagpipray nila, itong apostle na ito, pinagpray nila, tapos gagamitin ng Holy Spirit ang apostle nito, kapag ito ay nag-perform ng signs and wonders dito sa mga taong ito, tama po ba? Tapos, ang sabi dito, lahat ng may sakit ay gumaling, lahat ng mga may evil spirits na cast out, pagkatapos, now, was there anyone, nor was there anyone among them who lacked? Ibig sabihin, walang kakulangan sa pera. Pag wala kang kakulangan sa pera, ibig sabihin mayaman ka. Di ba? Dahil ikaw ay may pera pambili ng kotse, may pera kang pambili ng bahay at lupa, 4 bedrooms, may swimming pool. Sino bang may gusto ng ganyan? 4 bedrooms sa bahay, may swimming pool. Sino? Ay, isa lang ang nagtaas na paano kung bibigyan ng bahay na may swimming pool. Kung iisa lang, dalawa na kayo ng nagtaas. Amen. Apat, naku, yan lang ang mabibigyan. Ayun, dalawang kamay na ni base ang nagtaas. Amen. So, yan. Wala daw ni isa na nagkaroon ng pagkukulang sa pera. Ibig sabihin lahat ng pangangailangan mo, nasunod. Kailangan mo ng kotse, motorsiklo, tricycle, kahit ano, mabibili mo kasi walang lack. At sinasabi, for all who were possessors of land or houses, sold them and brought the proceeds of the things that were sold. Parang napakahirap pong paniwalaan. Ano po ba siya? Kasi parang nakikita natin hindi nangyayari. Well, nangyayari po ako. I travel all over the world. Nakikita ko po yung mga tao, binibenta talaga nila yung ari-arian nila. At ito yung nagsusupport, naglalagay sila ng pera sa missions, mga missionaries, mga ministries. Nagpa-fund talaga sila sa mga churches at kung saan-saan. At darating po, kung kayo ay mag-o-obey dito sa inuutos ng Holy Spirit, darating ang panahon, lahat ito, mga milyonaryo, pastor, lahat kayo mga millionaires, lahat, walang hindi. Amen. Dahil yan ang pinangako sa yung exceeding, God has blessed you exceedingly abundantly above all that you can ask or think. Hindi mo man lang ma-imagine kung gaano kalaki yan. Minsan talaga tatawanan natin, totoo ba? Pero ako, na-experience ko po kaya ako naniniwala. Amen? Okay. So, the multitude of those who believed were of one heart and of one soul. Now, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. So, tandaan po natin ang signs and wonders sa pangalan ni Jesus. And when they had prayed, ito na, nagdasal sila, they were all filled with the Holy Spirit. Tama? So, nagdasal tayo. Nagdasal po ba tayo? Nagdasal ako. Nagdasal tayo, di ba? Sinamahan niyo ako sa dasal. So, filled ba tayo ng Holy Spirit? Nararamdaman niyo ba na filled kayo ng Holy Spirit ngayon? Pues hindi pa kayo talagang filled kasi mamaya maglilians ako for the impartation. Tapos, ang filled with the Holy Spirit ay ako yung apostle, ako yung pinag-pray nyo, ako yung nag-preach ngayon, so I'm filled with the Holy Spirit na pwede kong impart mamaya sa inyo. Amen? So sabi niya, and they spoke, itong mga they na to, yan ang mga apostles. And they spoke the word of God with boldness. Ako with boldness ba ako nag-speak sa inyo? Amen. So tingnan natin. What is the word that the apostle must speak? Ano yung word that the apostle must speak? Ayan. Tingnan natin. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So ano yung word na dapat i-speak ko? Ha? 500 pesos. Ang bilis naman, Lipas. Ang bilis naman. It's the resurrection of the Lord Jesus.
Yan, resurrection. Ang resurrection na yan ang magbibigay sa atin ng kagalingan mamaya. Magbibigay sa atin ng financial prosperity. Ang sabi nga po ni Bishop Jonaver Lucan, yung ating hindi natin napanood ng mga testimonies, ang sabi niya, 2 linggo na daw po kami magmula nung nag-preach ako doon. Pero patuloy po ang mga healing na nag-take place sa kanilang church. Patuloy ang financial breakthrough na nangyayari sa kanilang mga buhay. Amen. So sabi niya dito, with great power, the apostles, ako yun, gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. Tama? Tapos, dahil binigyan ko ng witness itong resurrection, great grace was upon them all. Sino yung them all? Kayo. Amen. Okay. Kailangan maintindihan natin kung ano resurrection. Yung ayaw mag-intindi nito, hindi makakakuha. Kasi ito yung key. Anong ginawa ni Jesus? That Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and He rose again the 3rd day. Tama? Siya ay namatay, nabuhay muli on the 3rd day. Why was Jesus raised back to life? Ang sagot dito, mahirap sagutin ito, is from Romans 4:25, and was raised to life for our justification. 500 pesos. Anong ibig sabihin ng justification? Aha. Walang nagtataas ng kamay. Gagawin natin 1,000 pesos. Pinangangatwiranan. Ay, Justification. part yun. Ayan, tingnan natin na yan ang justified. To justify means to remove the guilt and penalty of sin, to make a sinner righteous, to be in right standing with God. Yung sinasabing, sino yung nagsagot na yun? Oh, kaya lang kasi kulang po. Pero bibigyan natin ng 500 ang ating pastora. Pero kulang ito, yan ang ibig sabihin ng justify, inalis yung ating mga kasalanan, pati yung mga kaparusahan. Tapos, ginawa tayong righteous, ginawa tayong with right standing with God ngayon. Ano ibig sabihin? I can now enter boldly the throne of grace dahil anak niya ako. Amen? Let us therefore come boldly to the throne of grace. Kaya ka makaka-enter, makikita mo ngayon ang power ng Holy Spirit. Dadalhin ka dito sa throne of grace na walang imposible. Ito, dahil dito sa paniniwala mo ito. So for example, ito yung binanggit ko sa iyo kanina na mga intercessors namin nakakapasok sa Holy of Holies. Ito, bakit umiiyak si God? Nakita ko po yan umiiyak. Minsan sabi ko, God, bakit kayo umiiyak? Pagkatapos sabi niya, kasi, alam mo, Terry, kukunti lang kayo talaga nagde-demonstrate ng pagmamahal sa akin. Sabi ko, paano pong nangyari yun? Alam ko, milyon-milyon na po yung mga born-again Christians. Alam mo, sabi niya, kasi ang mga karamihan daw sa mga born-again Christians ay lumalapit sa kanya para humingi. Naku, ang tatay man natin, kung wala tayong ginawa kundi humingi sa kanya, humingi, matutuwa pa ba yung tatay natin? Samantalang kung lalapit ka sa kanya, magpapasalamat ka sa lahat ng ginawa mo. Oh Lord, Papa, Father, salamat po dito, pinagaling niyo ako. Salamat po yung mga anak ko, lumalaki talagang godly. Salamat po yung asawa ko, hindi nang babay. Ang dami natin pwedeng pasalamatan. Natutuwa ang Panginoon sa atin sa ganyan. Kasi, Lord, bigyan mo na ako. Lord, yung pera ko, yung mga hiling ko, kung ano-ano hinihingi natin. Pwede po ba minsan paligayahin natin ang Diyos Ama at ang sabihin natin lahat ay yung pasasalamat naman na ginawa niya sa ating buhay? Amen? Ayan. Lord, naririnig niyo po yan. Gagawa po sila magsaset sila ng time para magawa ito. Gusto natin maging maligaya ang ating Panginoon, di po ba? Di ko akalain, umiiyak si God the Father, di ko akalain. So resurrection is the glue that holds every part of the gospel together. So without the resurrection, there won't be any forgiveness of sins, no reconciliation with God, no supernatural power, no salvation, no eternal life. Ganyan po ka-importante ginawa ni Jesus sa atin. Jesus is our advocate. Anong ibig sabihin ng advocate? Anong ibig sabihin ng advocate? Another 500. Defense. Ibig sabihin, lawyer. Amen. Defense lawyer. Okay. Ang ibig sabihin ng advocate ay siya ay lumalaban para sa atin. Bago pag nagdasal tayo, dahil mediator natin si Jesus, so, sasabihin ni Jesus, oh Father, for example ako, pag ako may hinihingi, for example, sasabihin ni Jesus sa akin, God the Father, Father, sabi niya, may karapatan si Terry na makuha niya lahat itong mga blessings na to.
Father, may karapatan si Terry. Makuha niya lahat itong inheritance na ito ng sinasabi sa Ephesians 1 verses 17 to 23. May karapatan si Terry na mag-heal. May karapatan yumaman, maging multimillionaire o billionaire. May karapatan lahat dito sa mga pinangako mo. Bakit? Sasabihin ni God the Father sa kanya, bakit? Bakit may karapatan si Terry? Dahil, ano ang kasagutin dyan? Anong isasagot ng advocate? Ano? Yes, yung pong sa likod na sister? Yan. Marunong siya sumunod. Ano po ba? Ano ba yung sinabi niya? Bakit may karapatan ako dito sa lahat ng blessings na ito? Yung pong may daladalang bata. Bakit? Bakit may karapatan ako? Dahil siya'y anak na. Anak tayo ni Lord. Galing naman! Dahil anak tayo, pero bakit tayo yan? Nabibigyan natin ng 500. Pero bakit tayo naging anak? Paano tayo naging anak ni God? Anak pa tayo? Si Jesus lang ang anak niya. Paano tayo naging anak? Another 500. Paano tayo naging anak? Kasi po nanalig ka. Bibigyan lang natin ng 100. Yun, yung sister na yun. Ayun, yung naka-black. Tinanggap natin si Lord. Tayo ay bigyan niya ng karapatan maging anak niya. Amen! Bakit ano bang ginawa ni Jesus? Dahil through His death and resurrection, at tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ngayon ng karapatan makuha lahat itong kayamanan ito. Tama? Amen! Amen! Naniniwala po ba kayo doon? Amen! O, tingnan natin. Why do you think the Word of God is life? Bakit ang Word of God is life? Yan. Pabigat bang tanong? Bakit ang Word of God is life? Bakit ang salita ng Diyos ay buhay or buhay? Yes, sir? Because the Word is God. Be specific po. From the beginning, there was the Word. And the Word was God. And the Word is God. Okay. So, sino po yung God na yan? God is God the Father. Ay, naku, sayang! Sir, kalahati lang po ng 500, 250. Sayang! Sabi niya, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. Sino yung God na yon? Jesus Christ! Jesus Christ, sayang, hindi na inintay akong magtaas, sinagot na. Sayang yung 250. Yan. Okay. So, kaya may buhay, dahil kapag ikaw nagsasalita ng salita ng Diyos, nai-infuse ang buhay ni Jesus sa'yo. Diba? Ang power ng Holy Spirit ay nare-release from you. Itong power na ito ay from your spirit, ay pumupunta dito sa kaluluwa. Ito yung protocol ng renewing of the mind. Okay? Bakit kailangan pa natin makilala pa si Jesus? Dito, for example, ayan, hindi na natin nakikita, no? Ayan, mga galaxies yan. Pinapakita ko lang po dito, mga billion-billion na stars, ang gumawa niyan ay si Jesus. Mga billion-billion na stars, ang nag-create sa atin lahat ay si Jesus. Kasama niya si God the Father, sabi niya, let us make man in our image. So kasama natin si Jesus lahat ang nag-create. Sabi niya, can anyone measure the ocean by handfuls or measure the sky with his hands? Sabi dito, kaya mo ba daw nasalukin ng tasa ang dagat? Sinong may kayang gawin yan? Para mabilang kung ilang tasa ang dagat. Kaya ba natin gawin? Hindi natin kayang gawin. Pero si God, kaya daw niyang gawin yan. Can anyone hold the soil of the earth in a cup or weigh the mountains and hills on scales? Kaya ba daw natin buhatin ang bundok at ilagay natin dito sa scale, yung pang-measure? Kaya ba natin gawin yan? Pero ang God natin, kayang-kaya. Alam niyo, pag ako, halimbawa, nangihina. Minsan nangihina din ako. Ang gagawin ko po, iisipin ko na lang ang mga stars. Kasi sabi ng, like yung Hubble telescope, yan silang napaka-sensitive na telescope na na-invent. At sabi rito na, based dun sa observable universe, yung sa gilid na, yung surface lang ng universe, meron na daw na 200 billion galaxies. Ang isang galaxy comprises of billions or like
hanggang trillion, hanggang 1 trillion, katulad ng Andromeda Galaxy, may 1 trillion na stars. So ngayon, nag-i-imagine ako, gaano ba kalaki ang star? Kaya ako nagre-research, kasi kailangan kong i-renew ang mind ko na totoo ang Panginoon. So ano nangyari dito? Ang sabi, ang isang star ay masyadong malaki, hindi kaya ng nandito kunwari ang Earth, nandito yung Sun. For example, dito yung Earth, nandito yung Sun. Hindi pala magkasya ang star dito sa loob. Sa sobrang laki ng isang star. At there are countless of stars in the universe. Nakikita niyo po yan? At ginawa lahat ni God, hindi yan nag-uumpugan. Sabi nga ng mga scientists, isang star lang daw ang gumalaw ng konti, kahit 1 centimeter, magsa-self-destruct ang buong universe. Nakita, that's why the Bible says God is upholding the entire universe by His mighty word of power. So kung totoo yan, kung totoong ganyan kalaki ang Diyos natin, gaano ba kalaki ang problema mo sa Kanya? Di mo ba? Nakikita niyo kung gaano kalaki ang Diyos natin? Kaya kailangan makita mo gaano siya kalaki para makita mo gaano kaliit ang problema mo. Amen? Gumawa ka ng paraan, i-renew mo yung mind mo. Okay, number 2 step. To prosperity, and if you want to be in health, you sow a seed. Itong seed na to, consistent seed. Ibig sabihin, nagtatanim tayo, the kingdom of God, sabi, based on my experience, that if God wants to take me to a higher level, He creates an opportunity for me to sow a seed. Katulad ng kinuwento ko sa inyo kanina, di ba? Yung renta ko, buong renta ko binigay ko. Hindi ko po sinasabing gagawin nyo yan. But at least, gagawa kayo ng bagay na makakapagbigay kayo sa Kanya on a regular basis. Kung wala kayong income, kung halimbawa may binigay sa iyo yung kaibigan mo, halimbawa binigyan ka ng 100, huwag mong kalilimutan na yung 10 ibibigay mo sa church. Bakit? If God cannot trust you with a little, He cannot trust you with a big. Yan po yung sinasabi sa Bible. Sabi dito, given, it will be given back to you. Diba? Sabi, siksik-liklik umaapaw. Kaya lang ang pagbabalik niya, hindi ganyang kabilis. Minsan titingnan ka ni God. Susuriin niya, ikaw ba'y karapat-dapat na niyang bigyan ng malaki? Kung hindi ka man lang nagtatize, napaka-imposibleng magiging millionaire. Napaka-imposible po. Bakit? Sabi, the kingdom of God operates through sowing and reaping. Sabi sa Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Kung hindi ka magsosow, parang minamock mo si God. Dahil inuutos niya sa ito, hindi ka tumutupad. Kasi naawa siya sa iyo pag hindi mo ginagawa yan. To mock God means to ridicule or treat Him contemptuously. Pag hindi ka nagtatides. Sabi niya, Malachi 3:10, alam na po natin yan. Ibibigay natin, sabi, nabubuksan ang windows of heaven and He will pour out all blessings that there will not be room enough to contain it. Diba? Alam na natin yan. Ang importante dyan, He will rebuke the devourer for your sake. So kung nagtatides ka, po yung testimony ng isang araw sa Palawan, itong mag-asawa ay nagkaroon ng anak, tapos yung anak nila 10 years old, bigla pong na-comatose, biglang nagkaroon ng, ewan ko ano bang nangyari sa brain. So sa comatose, ang sabi ng doctor, based sa findings, hindi na mabubuhay yung bata, mamamatay na siya. At hindi tatagal ng 3 araw kasi talagang inflamed yung kanyang brain. O meron siyang tumor or whatever, I don't know kung ano pong problema. Tapos alam niyo po anong ginawa ng mag-asawa? Nilaban nila! Sabi, God, nagtatides kami! Nagtatides kami! You will rebuke the devourer for our sake! You will rebuke the spirit of death, the spirits of sickness and disease for our sake! Alam niyo nangyari? Ni-rebuke ni God, gumaling ang bata. Amen? Ganyan po ang mangyayari. Pero hindi mangyayari kung hindi kayo magsasalita. Amen? Okay. Sabi niya, he who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is also unjust in much. Sabihin ko, hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. No servant can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Ibig sabihin, dalawa lang ang masters dito. Hindi master si Satanas. Si Satanas, hindi niya kiniklaim na siya master. Although kiniklaim niya God of this world, pero hindi siya nakikipagtunggali kay God dito. Ang master ay pera, ang isang master pa ay si God. Ngayon, for example, panahon ng tithes, magbibigay ka ng tithes, may 500 pesos ka dahil 5,000 yung kinita, may 500 kang ibibigay sa church ngayong linggo. Bigla ngayong na-hospital ang anak mo at kailangan ng pandeposita sa ospital.
gagamitin mo pa ngayon yung 500 na yan. Diyan ka susubukan ni Satanas. Papasa ka pa. Kapag ikaw ay ginamit mo yung 500 dito sa anak mo sa ospital, maaring mamatay pa yung anak mo, maaring gumaling. Pero ang sinasabi ko sa'yo, pag binigay mo yung 500 sa Panginoon, hindi lang pagagalingin ng anak mo, siksik-liglig ang papalik dito sa 500 mo. Amen! Subukan nyo po dahil hindi ko lang kayang subukan si God sa mga ganyan. Sa sobrang dami. Ako magmula ata nung na-born again, wala na akong ginawa kundi mamigay. Tama ba? Mga pamilya ko. Tama ba? Chris, tama ba? Wala akong ginawa kundi mamigay. Kasi so ko ng so. Ayan, pabalik sa akin. Talagang hindi ko ma-measure. Amen. Amen. Okay. Sabi dito, you cannot serve God and mammon. Mark 4:26, and he said, the kingdom of God is as if a man should carry seed on the ground. So kailangan magtatanim kayo. Kung hindi kayo magtatanim, hindi kayo aani. Amen. Ha? Okay. So tapos na po ito. Sabi niya, kapag ikaw, sabi niya, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. So bibigyan ka niya ng much. Kapag ikaw nabigay ng maliit, pero yung maliit hindi yung isang buwan lang, 2 buwan lang, yung tithing every month yan kung meron kang income. At yan ay 10%. Hindi yan 5%, hindi 2% o kung anong gusto mong amount. It has to be 10%. At kung pwedeng magbigay pa kayo ng love offering sa mga pastors, dahil yan ang mga good ground. Diyan yung siksik-liglig umaapaw ang balik. Amen. Pag mga pastors. Amen. Kasi sila po nagpo-propagate ng gospel. Receive the fullness of the anointing. Ito na yung anointing. Beloved, I pray that you will prosper in all things, diba, and be in health, just as your soul prospers. Ayan. Ito na yung pinakahuli na po ito. Na-diagnose ka ng liver ng cancer, kaya lang hindi renewed ang mind mo. Sabi ng doktor, mamamatay ka na. So kapag ikaw ay nag-pray kay God, ikaw ay magdadasal sa Kanya, di ba? Lord, pagalingin mo po ako. Tama bang dasal yun? Tama ba, Lord, pagalingin mo po ako? Tama ba yun? Ano yan, babes? Anong tamang dasal? Yes! Naku, walang premyo. Hindi ko nasabi. Pero dahil kamag-anak ko, Bishop, kailangan bigyan ko ng consideration 500. Tama ba? Magkati na lang silang dalawa. Asawa po ni Chris yung isa, baka may magalit pa sa akin yan. So, yan. Pinagaling ka na. So, hindi kahin Lord, bigyan mo po ako ng... Hindi, Lord, salamat at binigay mo na sa akin itong kailangan ko ngayon. Tapos sabi mo, Lord, ito yung kailangan ko, pero binigay mo na sa akin ito marami. So, in thanksgiving lahat, di ba? So ngayon, for example, si Brother John, hindi marunong magdasal. Di ba? So, may sakit siya, hindi rin yun ang mind. So, may sakit siya. So, may cancer, sabi ng doktor, mamamatay in 3 months. So, sabi niya, may magdadasal siya. Siyempre, kapag magdasal tayo, kanino tayo magdadasal? Kay Lord, pero sino? Tatlo yan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kanino magdadasal? Ha? Isang God lang yan, triune God. Nagdadasal tayo kay God the Father. Ito yung protocol. Nagdadasal tayo kay God the Father, pero dadaan tayo kay Jesus kasi siya yung mediator natin. Kaya sinasabi natin, in the name of Jesus. Tama? Pero, pag sumagot sa atin si God the Father, kasi yung mediator natin si Jesus, siya yung ating advocate, sasabihin ni Jesus, Jesus, may karapatan, for example, si Brother John na gumaling, dahil ginawa ko na yan on the cross. Tama po ba? Ginawa na ni Jesus on the cross. So ngayon, ang Holy Spirit, sasabihin ngayon dito kay John the Spirit. Ito yung Spirit ni John, yung natawag natin Spirit Man. Sabi ng Holy Spirit, John, Spirit Man, magaling ka na. So ang Spirit Man, nag-rejoice, yes, magaling ako, thank you, Lord, magaling ako. Dahil yan ang revelation ng Spirit Man. So ang protocol, isang Spirit Man, kakausapin ng soul. Ang soul, ang mind, kakausapin niya ang soul. Soul, magaling ka na. Sabi ng Holy Spirit, 2,000 years ago, namatay si Jesus para ikaw ay pagalingin niya ngayon, makukuha mo yung healing ngayon. Right now. Ano sabi ng soul? Hindi ako naniniwala dyan. Kasi hindi rin yun ang mind niya. Kasi inisip niya mamamatay. Sabi ng doktor, mamamatay siya in 3 months. Yun ang pinapiniwala. Yan ang hindi rin yung mind. So ngayon, para malinaw ang mind, kunwari nalinaw ng mind, tuturo ko po very quickly kung paano malinaw ang mind. Sabi na nun, this book of the law shall not depart from your mouth. Diba? Yan ang paano malinaw ang mouth. This book of the law shall not depart from your mouth. Ibig sabihin, lagi mong i-declare, by the stripes of Jesus, I'm healed. By the stripes of Jesus. Kasi kung ikaw, di ba si Jesus,
sa temptation in the wilderness. Diba? It is written, ganyan din tayo. Pero hindi enough ang mag-declare ng salita ng Diyos. Meditate in the word day and night. So, ini-imagine mo ngayon na ikaw ay magaling ka na. Napaka-importante po ito. Kung bakit ako naging millionaire within 3 months, bakit nalutas lahat, gumaling ako. Dahil nag-imagine ako. Dahil nakita ko yan. Ang Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth. Di daw aalis sa ating bibig. So, may sakit ka, mag-focus ka dyan. Hindi ka mag-focus sa financial prosperity kasi hindi kaya ng brain na dalawang pinafocus. Mag-focus ka kay God, mag-focus ka ngayon sa healing mo. So, mag-declare ka ng mga salita ng Diyos. Tapos, pagkatapos, mag-meditate ka ngayon na ikaw ay pinagaling na. Tinuturo ko po yan. For example, ikaw ay bulag. Imagine mo, nakakakita ka na. Naglalakad ka na kung saan. Walang supervision. Walang cane. Ganyan, nag-i-imagine ka. Nakakatulong yan sa renewing of the mind. Yan ang may utos niya si God. Inutos niya kay Joshua. O Joshua, gusto mo bang umasenso sa buhay, makapasok sa promised land? Magiging multi-millionaires kayo. Yan ang gagawin mo. So, mag-declare ka ng salita ng Diyos, mag-meditate ka, mag-imagine ka, that you may observe to do according to what is written herein. Ibig sabihin, mag-obey ka sa sinabi ng Panginoon. Tapos sabi niya, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Who will make your way prosperous? Sino ang magpo-prosper sa'yo? Ha? Who will make your way prosperous? Ha? Us! Tayo! Sabi niya, you. Sabi niya, for you will make your way prosperous. Ikaw ang nasa iyo ang susi. Nasa kamay mo, wala kay God. Bakit wala kay God? Yung sinagot ni Olive kanina, ginawa na ni Jesus yan for you. Nandito na sa iyong spirit. So, through your soul, mag-renew ang mind mo dito. Kapag halimbawa, na-renew na yung mind ni John, naniniwala na siya, di ba? Na-renew na siya, nagkinawa na niya itong mga bagay na ito. Ibang klase na siya ngayon naharap kay God. Lord, marami pong salamat sa healing ko. Tinatanggap po yung healing na yan ngayon na ginawa na ni Jesus 2,000 years ago for me. Tapos ang Holy Spirit sasabihin niya kay John, Spirit ni John, Spirit man, John, magaling ka na. Si John, nag-declare ang saya-saya niya, ang Spirit man. Tapos nakausapin niya yung natural man, yan ang soul. Sabi niya, natural man, magaling ka na. Tapos ngayon, kaya naniniwala na si John, yes, magaling na ako. It doesn't matter kung may bukol pa, it doesn't matter kung may pain, magaling ka na. The mere fact na renew the mind, the minute na nag-connect, nabutas, ibig sabihin nabutas yung doubt, nabutas yung unbelief, the minute na nakapenetrate yung power ng Holy Spirit, di ba yung sabi ko, double-edged sword, piercing to the dividing line. Ito yung dividing line. Bakit hindi natin makuha yung blessings? Pag nabutas ito, ang power ng Holy Spirit papasok sa butas and it will bring about healing to Brother John's body. Actually, ang hinihingi sa atin ni God, pero napakadaling isipin, napakahirap gawin. Bakit? Napakarami pong distractions. Napakarami natin iniisip. Mas nangunguna pa yung mga soap opera dyan. Mas nangunguna pa yung mga problema natin. Nag-i-imagine tayo walang tigil sa mga problema. Kaya hindi makapenetrate itong renewing of the mind process sa atin. So ngayon, tapos na po tayo sa ating pinag-aralan. Meron po ba kayo natutunan? Amen! Amen! So magtataas mo. Chris, pwede pa humingi ng anointing oil? So, para po hindi tayo magtagal, tandaan niyo po, hindi ako nagpapagaling. Ang nagpapagaling sa atin, ang God the Father, in the name of Jesus, through the Holy Spirit. Tama po? Ang power ng Holy Spirit, dadaan lang sa kamay ko yan. Maliwanag po, dadaan lang sa kamay ko yan. Ngayon, ang gagawin ko po, para mabilis kasi marami kayo, yung lahat ng mga spiritual leaders, mga pastors na dito sa harap, ay anoint ko ng oil. I-impart ko sa kanila ang fullness of the power of the Holy Spirit at kompleto na po yun. Anong problema mo? Yung pagtanggap mo, for example, dun sa Binangon na Rizal, ang tinanggap ng isa ay kagalingan ng kanyang paa kasi hindi na siya makalakad. Tapos nakalakad siya on the spot. Sinisipa pa niya yung paa niya sa harap ko. Amen? So ngayon, i-anoint ko po ng oil yung mga pastors. Pwede pong tumayo tayo lahat. Mag-pray muna ako. Heavenly Father, maraming salamat po dito sa revelation ni Jesus.
nakakasigurado kami, Lord, na naiintindihan namin kung ano talaga ang ginawa ni Jesus on the cross at nang siya ay mabuhay muli, binigyan kami niya ng salvation. At itong salvation nito, Lord, is a complete salvation package na naglalaman ng lahat ng pangangailangan namin magmula sa divine health and healing, sa long life that satisfies, sa financial prosperity, sa wisdom, godly and skillful wisdom, restoration ng lahat ng broken relationships, kasama po yung protection sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga even tsunamis, mga darating ng mga bagyo, etc., Lord, mga kinakatakutan ng mga tao, kasama po deliverance from all bondages, kasama po ang ministry of angels. Ngayon po, commissionin namin yung mga angels to bring about itong dinideclare ng mga taong ito, itong mga anak ng Diyos nito, kung ano yung inihingi nila sa inyo, Lord, yun ang gagawin ng mga anghel na ito in the name of Jesus. Kasama na po yung pag-release ng power, the fullness of the power of the Holy Spirit that breaks every yoke of bondage in the name of Jesus. Holy Spirit, kayo na po ang bahala ngayon. Ako po ay ginagamit nyo lang na earthen vessel dito. Ang mga kamay ko ay nakahandang mag-lay hands dito sa mga pastors nakahandang mag-lay hands sa mga tao, Lord, in the name of Jesus. Salamat po dito sa kagalingan ng mga may sakit. Lahat ng may sakit ay gagaling in the name of Jesus. Lahat ng may problema sa pera, lahat ng may utang, masaspreta ng mga utang in Jesus' name. Lahat ng may problema dito sa mga relationships, mga asawa nila, mga anak nila, kaibigan, pati mga boss nila, kung sino man, Lord, maaayos, magpo-forgive sila kung ano-ano pa pong problema, for example, ng negosyo nila o ng kanilang trabaho, ng ministry, Lord, lahat ng funding sa ministry, lahat ng kailangang tao sa ministry, mga musicians, Lord, mga pastors, lahat ng kailangan sa expansion ng kingdom through this church in the name of Jesus. Dinideclare po namin na yan na ginawa na lahat yan ni Jesus through His death and resurrection. In Jesus' name, at na-i-reveal na po yan sa amin. Holy Spirit, stretch forth your hands and perform your mighty works in this place right now. In Jesus' name, amen. Receive the fullness, power, the anointing of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Receive the fullness, the power, the Holy Spirit. In the name of Jesus. I receive it. Again, I receive the fullness of the power, the anointing of the Holy Spirit right now. In the name of Jesus. Receive the fullness, power, anointing of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Receive the fullness, the power, the anointing of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. In Jesus' name. Receive the fullness of the power. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, at kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well, boldly say this to you because I experienced it myself. Alam niyo po, bago ako na born again, hiwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para
Magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problemang katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang Savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binikas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaad sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.